Nakapag-activate na ako ng SPay Later. What's up guys? Welcome to Smart Tutorial Sub. And for today's tutorial ay tuturuan kayo kung paano mag-activate ng SPay Later this 2026. Bibigyan ko kayo ng tips para approve agad. Pero bago tayo magsimula ay huwag kalimutang pindutin ng like, share, and subscribe. Una po of course, ibuksan ang Shopee app. Then itap yung Me icon sa baba. Then dito po sa financial services ay itap po yung SPay Later. Malalaman mo po kung eligible ka na gumamit ng SPay Later kung natatap yung Activate Now. At last year po hindi ko pa po ito natatap, so ang ginawa ko po ay naging active ako sa Shopee sa pamamagitan ng pag-fully verify ng aking Shopee Pay account, madalas na pag-order sa Shopee, at pag-avail ng load, kasama na rin ang pagbabayad ng mga bill. So pwede mo din po yung gawin para someday ay eligible ka na. At kung eligible ka na ay tap yung Activate Now. Next ay ilagay yung code na sinend sa iyong mobile number. Mabilis naman po mag-send ang code, pero kung hindi po ay pwede mong airplane mode ang iyong cellphone. At kung nalagay mo na po ay tap yung next. Nakalagay po diyan na dapat ikaw ay Filipino citizen at ang age ay between 18 and 65 years old. Now ay tap po yung select ID type para mamili na tayo ng ID. Pwede mo pong gamitin ang driver's license, UMID, Philippine National ID, e-Pil ID or yung Digital National ID, passport, PRC ID, SSS ID, Postal ID, TIN ID at yung PhilHealth ID. So ang gagamitin ko po ay yung e-Pil ID, then tap Done. Now ay mag-upload na tayo ng front ID. Itap po yung camera icon. Next ay ilagay mo po sa frame yung ID at dapat po ay nakikita yung every detail ng iyong ID. And kung okay na itap yung shutter icon. Uploaded na yung front and yung back naman. So itap po yung camera icon para sa backup ID. Ilagay po muli sa frame yung likod ng ID. And kung okay na and kita yung every detail ay tap muli yung shutter icon. Next, doon po sa baba ay ilagay yung ID number, first name, middle name, at saka yung last name. I-double check po lahat ng infos and kung okay na po ay tap yung confirm. And itap muli yung confirm. And ang next step ay yung additional information. Maglalagay tayo ng mga personal infos. First ay tap yung gender. Then iselect kung male or female. Then tap done. Next ay date of birth. Iselect po diyan ang iyong birthday. And kung okay na po ay tap yung next done. Ay select yung place of birth. Iset po yung region kung alin yung place of birth. And kung na ay tap yung done. Next ay select ang iyong civil status. Whether single, separated, married, widowed, or common law. Live-in. I-select po, then tap Done. Next ay yung level of education. I-select po kung elementary, high school, college, postgraduate, and others. Then tap Done. Next po ay yung employment. I-select po kung ikaw ay employed, self-employed, unemployed student, unemployed retired, or unemployed homemaker. Then tap Done. And kapag po employed ka, ay kailangan mo i-select yung industry mo. Merong arts and creative, BPO, IT. I-select mo lang po kung alin yung mas nakakangkop sa iyo. Then tap Save. Next ay yung company, business name. I-set mo lang po diyan. Then para po sa occupation, i-select mo lang po kung architect, engineer, doctor, and others. Piliin mo lang po ulit kung alin yung mas nakakangkop sa iyo. Then tap Save. Next ay select yung iyong monthly income range. Piliin mo lang po yung range ng kita mo kada buwan. Then tap Done. Option na lamang ito pero pwede ka po maglagay ng secondary ID. May TIN, SSS ID at yung GSS ID. Then tap Done. Ilalagay din po yung ID number ng secondary ID type mo sa baba. Sa taas nga po pala yung source of funds. I-select po yung iyong source of funds, mapa donation, inheritance, and tap Done. Next naman po ay yung address. Automatic na po nakalagay ang iyong current address at pwede mo pong i-turn on itong use current address as permanent address para yung current address ay maging permanent address na rin. Next po ay yung secondary contact. Ilagay po yung name ng iyong magiging secondary contact kasama ang kanyang phone number. At isa-select mo rin po kung kaano-ano mo yung secondary contact mo. Maaring spouse, parents, children, friends, colleagues at iba pa. And tap Done. I-double check mo po lahat ng infos. I-double check po lahat ng infos. I-check yung dalawang box, yung I agree and yung by activating SPay Later. And tap Confirm. And itap ulit yung Confirm. Next ay yung facial verification. And itap yung Start Facial Verification. I-place po ang mukha dun sa frame and sundin yung instructions na nakalagay sa screen. Then magantay na ilang seconds.
and application is under review at magatay daw po tayo ng 1 working day. And after ng mga 5 oras ay nag-notif na na-approve ako sa 5,000 credit limit. At ganito lang po mag-activate ng SPay Later. Thank you for watching at kung nakatulong ko makapag-activate ka ng SPay Later ay tulungan mo naman ako. Pindutin mo ang like, share and subscribe at panoorin ang next tutorial. Thank you!